Ibinukas ni Wunwi ang magic imprisonment chains. Nagulat ang Jungshi, nanginginig at sinasabing, imposible. Tinanggal ni Wunwi ang kanyang battle robe, sabay sinabing aalis na siya at iniwan ang mga nakatataas upang, turuan, ang bagong recruit na sumunod sa mga utos. Ang mga nakatataas ay bumalik sa kanilang orihinal na anyo, nagsasabing, ang inyong hiling ay aming utos. Naglakad si Wunwi palayo ng may kumpiyansa, alam na ang mga nakatataas ang bahala sa natira. Sinabi niya sa sarili, mas mahirap ito kaysa sa inaasahan ko. Dagdag pa niya, nahihirapan siyang magamit ang martial arts ng subconsciously, kaya hindi siya makagamit ng mga spell na may mahabang preparasyon. Pero, kapag nasanay siya, mapapabilis niya ang kanyang spell casting. Marami pa akong kailangang aralin, sabi niya. Biglang naramdaman ni Wunwi na may nakamasid sa kanya. Inisip niya kung sino ang nanunood at nasaan sila. Makikita na ang nakamasid ay ang kanyang ama, si Hosen Wunwi. Napabuntong hininga si Wunwi, sinasabing nauunawaan niyang bahagi siya ng Tang Clan, pero nakakainis na wala itong ginawa habang pinapanood ang lahat mula sa malayo. Alam niyang hindi eksakto ang nakikita ng ama, pero dapat ay naintindihan itong lumalaban siya sa isang nanghihimasok. Nakakadiri ka, sabi ni Wunwi. Dumating si Gyujin, tumatawag sa pangalan niya habang papalapit. Sinabi ni Wunwi na hindi na sana ito nag-abala na hanapin siya. Bigla siyang tumigil nang makita si Gyujin na kinaladkad ang vulture sa leeg nito. Tinanong siya ni Gyujin kung nasaktan siya. Sinagot niyang hindi, pero nagtaka kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Gyujin na inakala niyang may matututuhan siya sa vulture, kaya sinubukan niyang putulin ang mga pakpak nito para hindi makalipad. Pero mas matibay ang mga pakpak nito kaysa sa inaasahan niya, kaya sa halip, binugbog niya ito ng husto. Napangiti si Wunwi, iniisip na dapat niyang iwasang galitin si Gyujin sa hinaharap. Yumuko siya, humingi ng paumanhin, sinabing nakatakas ang kalaban kahit nagpagod si Gyujin para sa kanya. Sinabi ni Gyujin na maaari pa nilang matukoy ang kinaroroonan ng iba pang mga tao sa pamamagitan ng pagsagot ng Jungshi. Biglang nagtago ang vulture, tumakbo papunta kay Wunwi, umiiyak at tila nagmamakaawa. Sinabi ni Wunwi na mahirap ipuslit ang ganoong kalaking beast Jungshi. Makikitang nagpakita ng purple glow ang vulture, na tila may susunod na gagawin. Biglang naging mas maliit ang anyo ng vulture at nagmukhang hindi na ito ibon. Ano ba itong nilalang na ito? Tanong ni Wunwi habang nagulat. Napansin niya na may alam itong mga spell at tila naisip niya ang isang bagay, ngunit agad binago ang usapan, sinasabing ilalagay muna niya ito sa White Pavilion. Sinabi rin niyang mukhang pagod na rin si Gyujin, kaya dapat na itong magpahinga. Bagamat nag-alala si Gyujin, sumang-ayon siya, sinasabing babalik na siya sa kanyang silid. Ngunit habang papalayo, ibang-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha, tila may iniisip siyang seryoso. Pagkatapos nito, maririnig si Wunwi na tinatanong ang isang tao, ang master mo ba ay ang neglectful white bone wraith? Lumuhad ang taong tinatanong, sinasabing tama yon. Sinabi ni Wunwi na matagal na mula noong huli silang magkita. Nagsimula ang lalaki na magtanong kung nakilala na ba ni Wunwi ang kanyang master, ngunit agad nitong binanggit ang pangalan ng master niya sa halip. Sinabi ni Wunwi na kaunti lang ang pagkakakilala niya rito, dahil natutunan niya ang ilang dark arts mula rito noon. Pero matapos ang isang buwan, naubos na ang mga bagay na matututuhan niya. Dagdag ni Wunwi, bukod sa White Bone Wraith, naririto rin ang Fortunate Blue Bone Phantom, Awakened Crimson Spectre, at Immortal Green Devil. Ibig sabihin, 4 sa 12 dark ghosts ang nagtipon malapit sa kanilang county, at tiyak na may binabalak ang mga ito. Ayon kay Wunwi, kung naririto ang 4 na ito, isa lang ang dahilan, ang pagbisita ng Dark Sovereign. Dahil kabilang ito sa 10 Grandmasters under Heaven, at may plano si Moonhu na magtatag ng bagong Special Martial Unit, hindi ito maaaring baliwalain ng kulto. Sa normal na sitwasyon, susubukan ng kulto na maglagay ng especially iya sa martial unit o pahinain ito. Ngunit dahil may 4 na elder na kasali, mukhang mas malaki at mas nakakatakot ang plano nila. Kasama ang Sanong, malinaw na may mas grandiosong balak ang kulto.
Ang layunin ng Divergent Organization na kontrolin ang Heavenly Demon Cult ay maaaring palakasin ito sa pamamagitan ng pagsasabwatan. Bagamat dati isang hanggal at walang saysay na plano ang kanilang ginagawa, ngayon ay tila isa itong makatwirang hakbang, at posibleng ang plano ay asasinahin ang Dark Sovereign. Nagkomento ang mga elder, sinasabing kahit naririto ang 12 Dark Ghosts, hindi pa rin nila kakayanin ang Dark Sovereign. Maging ang mga sect masters ng 9 Great Demon Sect ay walang magagawa laban dito dahil kabilang ito sa 10 Grand Masters under Heaven. Tinanong ni Wunwi ang Jungshi kung siya at ang Whitebone Wraith ang advanced team ng plano. Sinabi ng Jungshi na hindi niya alam ang lahat ng detalye, pero sigurado siyang may paparating na mga reinforcement mula sa Tanshan Mountains. Nagulat si Wunwi sa revelasyong ito at binigyan ng Jungshi ng palayaw na number 15. Tinanong niya si number 15 kung may alam ito tungkol sa society. Sinabi nitong mababa lang ang ranggo niya, kaya hindi niya alam kung anong society ang tinutukoy. Sumagot si Wunwi na ayos lang iyon, at napagtanto niyang ang mga Orthodox warriors ng Blackbone Ghost Valley ay masyadong mababa ang posisyon para sa ganoong impormasyon. Kaya napagpasyahan niyang ang susunod niyang target ay ang Whitebone Wraith upang makakuha ng mas mahalagang impormasyon. Ang problema, alam niyang hindi niya kakayanin ito sa kasalukuyang antas niya, dahil sa lakas ng mga spell nito. Sinabi ni Wunwi na tila sapat na ang natutunan niya mula kay number 15. Biglang dumating si Gon, tinatanong si Wunwi kung ligtas siya. Sinabi rin ni Gon na inutusan siya ni Hozan na ipatawag si Wunwi. Sinabi niya, bakit gulo-gulo ang bakuran mo? Nagulat si Wunwi, tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni number 15 na mukhang tinutukoy nito ang mga iniwang kalat mula sa laban ni Wunwi at ni Gyujin. Pinakalma ni Wunwi si Gon, sinasabing ipapaliwanag niya ang lahat. Habang nag-iisip si Wunwi tungkol sa mga susunod niyang hakbang, napagtanto niyang maaari niyang lutasin ang problema gamit ang tulong ni Gon mula sa Righteous Wind Hall. Ngunit bago iyon, kailangang asikasuhin muna ang kasalukuyang sitwasyon, dahil naroon na ang kanyang ama at naghihintay sa kanya. Alam niyang kailangang alamin kung ano ang nalalaman nito at kung paano ito kikilos. Magalang na bumati si Wunwi, sinasabing malaking karangalan ang kanyang presensya, at tinawag niya itong branch family head. Nagulat ang kanyang ama at tinanong kung bakit tinatawag pa rin siya nito ng ganoon kahit sa privado, lalo na't nauunawaan naman niya ang paggamit ng formalidad noong nasa duelo sila. Pero mukhang nais pa rin itong panatilihin ang distansya kahit sa pribadong usapan. Agad namang tumigil si Wunwi sa pagiging formal, humingi ng paumanhin, at sinabing masyado ng matagal mula noong huli silang mag-usap ng pribado. Si Gon, na naroon din, ay nagtanong kung nasisiraan ba ng bait si Wunwi, dahil matapos ang pagyayabang nito kay Hozan, tila binababa na naman nito ang sarili. Umiti si Wunwi, sinabing mukhang pinupuri siya nito, at baka raw mamula pa siya sa sobrang papuri. Ngunit sinaway siya ni Gon, sinasabing hindi oras para magbiro. Sumagot si Wunwi, panuurin mo. Hinarap niya ang kanyang ama at tinanong kung balak ba nitong gantimpalaan siya sa pagkatalo ng intruder. Ngunit alam na niya, kung balak siyang gantimpalaan, gagawin iyon sa isang pampublikong okasyon. Dagdag pa niya, hindi ang koneksyon bilang mag-ama ang nais alamin ni Hozan, kundi kung gaano karami ang nalalaman niya. Sinabi ni Hozan, mukhang alam mo na kung bakit kita ipinatawag. Tumango si Wunwi, sinabing mukhang nakumpirma na rin ng kanyang ama ang pagkakakilanlan ng intruder at ang koneksyon nito sa Grand Matriarch. Sinabi pa ni Wunwi, natural lang iyon, dahil kaugnay ito sa pagbisita ng clan head, at sigurado rin siyang alam na ng kanyang ama ang plano ng mga intruder na asasinahin ang Dark Sovereign. Tumugon si Hozan, sinasabing ang reaksyon ni Wunwi, na tila hindi nagulat, ay nagpapahiwatig na alam na rin niya ito. Dinagdag pa niya na narinig niyang kamakailan lamang ay tila nagbago na si Wunwi, ngunit ang taglay nitong enerhiya, foresight, at diskarte ay hindi maaaring makuha lamang sa loob ng 1 o 2 taon. Duda siyang matagal ng lihim na nagsasanay si Wunwi at natago ito ng napakahusay na kahit siya ay nalinlang. Sinabing maaring parang insulto ang sinabi ng kanyang ama, pero sa loob ng Tang Clan, iyon ay isang mataas na papuri. Sinabihan siya ni Hozan na huwag na itong palalimin pa.
Tinanong ni Wunwi kung ano ang ibig sabihin nito, at sinabi ni Hozon na kahit ano pa ang uri ng digmaan na magaganap sa pagitan nila ni Sanong kaugnay ng mga panloob na usapin, hindi siya makikialam. Gayunpaman, kailangang huwag niyang pakialaman ang mga taong sumusuporta kay Sanong. Napaisip si Wunwi, sinabing ayos lang sa kanyang ama na mag-away ang kanyang anak at asawa tungkol sa mga bagay sa bahay, pero gusto nitong iwanan ng payapa ang kulto at ang grupo ng mga tagalabas. Tinawag niya itong isang wicked snake. Sa kabila nito, sumang-ayon siya, sinasabing hindi niya gagalawin ang Whitebone Wraith sa ngayon. Tumango si Hozon, sinabing tapos na ang usapan nila at aalis na siya. Bago umalis, tinanong siya ni Wunwi kung hindi ba siya bibigyan ng gantimpala para sa pagkatalo ng intruder. Tumigil si Hozon at sinabing, mukhang gusto mong hingi ng isang bagay na hindi mo makukuha ng mag-isa. Sabihin mo na kung ano yon. Sinabi ni Wunwi na nais niyang magsanay sa Twisted Forests, isang espesyal na lugar na may kakaibang kapaligiran. Ipinaliwanag ni Wunwi na nais niyang pumunta sa Twisted Forests, isang lugar na puno ng makamandag na insekto at kakaibang hayop. Kung makakapunta siya roon, mabilis niyang maibabalik ang mga makapangyarihang mystic powers mula sa kanyang nakaraang buhay. Nag-isip si Hozon ngunit sinabi niyang ang clan head lamang ang may awtoridad sa lugar na yon. Iminungkahi niyang hintayin si Wunwi na personal na gawin ang kahilingan kapag nakita nito ang clan head, ngunit hindi siya maaaring magbigay ng pangako. Napaisip si Wunwi, sinabing mukhang hindi uubra ang plano. Pagkatapos, may inilabas si Hozon mula sa kanyang balabal, isang butterfly ornament. Iniabot niya ito kay Wunwi habang ito'y nakapatong sa kanyang hintuturo. Nagulat si Gon nang makita ito ngunit agad na sinaway ni Hozon na manahimik. Napaisip si Wunwi kung ano ito, lalo na't tila nagdulot ito ng matinding reaksyon kay Gon. Bagamat mukhang dekorasyon lang, pakiramdam niya'y mayroon itong mas malalim na kahulugan. Tinanong ni Hozon kung hindi ba ito ayon sa kagustuhan ni Wunwi. Tumugon si Wunwi na gusto niya ito ngunit hindi siya makalapit dahil sa matinding enerhiya na bumabalot sa paligid ni Hozon. Para bang sinasabi nitong gumamit siya ng ibang paraan para makuha ito. Sinabihan ni Wunwi si 15 na kunin ito. Agad namang lumipad si 15, at sa kanyang paglapit, biglang gumalaw ang butterfly ornament. Napansin ito ni Hozon, at sa kabila ng kanyang seryosong mukha, bahagyang ngumiti siya. Lumutang ang butterfly sa ere, patungo kay Wunwi. Habang umaalis si Hozon, sinabi niya kay Gon na oras na para umalis. Ngunit sa loob-loob ni Gon, labis siyang nababahala. Mabilis siyang lumapit kay Hozon, tinanong kung talaga bang okay lang na ibigay ang blood butterfly. Tumugon si Hozon, sinasabing mahalaga ito sa kanya, ngunit wala na ang Wild Wind Squad, at 20 taon na rin ang lumipas mula nang maitatag ang Nine Dragons Branch family. Dagdag pa niya, sinabi ni Wunwi na nais nitong ipagpatuloy ang adhikain ng Wild Wind. Napagtanto ni Gon na may malalim na dahilan kung bakit ibinigay ni Hozon ang butterfly kay Wunwi. Marahil ay nais nitong matupad ang mga pangarap ng Wild Wind Squad na hindi nito nagawa noon. Dagdag pa niya, ang ibang mga anak ni Hozon, tulad ni Eugene at Yu Chang, ay walang interes sa blood butterfly. Ngunit si Wunwi, bagamat hindi tiyak kung paano ito nakuha, ay nagtagumpay. Tumawa si Gon, sinasabing maaaring si Wunwi ang makakatuklas ng lihim ng blood butterfly. Bumalik ang eksena kay Wunwi, na sinasabing hindi naman niya inisip gamitin ang Wild Wind para makuha ang butterfly. Tinanong niya ang iba kung may sinabi ba ang mga ito tungkol sa gamit nito. Wala raw silang ideya, ngunit malinaw na mahalaga ang item na iyon. Mula sa loob ng butterfly, narinig ang boses ni 15, sinasabing tuwing ito'y gumagalaw, kumokonsumo ito ng napakaraming spiritual power. Napaisip si Wunwi, tinanong kung anong klase ng gamit ito, at sinabihan si 15 na lumabas upang maimbestigahan ito. Sinimulan niyang ibuhos ang sarili niyang enerhiya sa butterfly, nagtataka kung gaano karami ang kakainin nito. Ngunit bigla itong huminto sa pag-absorb ng enerhiya, na nagdulot ng pagkalito sa lahat. Nagsimulang menos si Wunwi, tinawag itong napakahirap i-charge. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang aura, ngunit wala pa rin itong epekto. Galit siyang sumigaw, sinasabing ipagpapatuloy niya ito hanggang sa hindi na niya kaya.
Sa susunod na eksena, nasa kama si Woonwee, mukhang hindi mapakali. Sinabi niyang labis siyang naiinis sa butterfly na iyon kaya hindi siya makatulog. Dahil hindi niya ito maunawaan, nagpasya siyang pansamantalang kalimutan ito. Pakiramdam niya, kung hindi niya ito ma-figure out, maaaring malaman ng Whitebone Wraith ang lihim nito. Naiisip ni Woonwee kung paano niya maaaring pigilan ang plano ni Whitebone nang hindi napupunta sa atensyon ni Hozon, lalo na't nagbigay ito ng babala. Hindi niya magawang kumilos ng padalos-dalos. Napabuntong hininga siya, iniisip na walang sagot na basta na lang babagsak mula sa langit. Ngunit eksaktong iyon ang nangyari, bumagsak mula sa langit ang maliit na bird guy. Halos nakalimutan na niya ito, at ngayon ay nakatingin siya ng may pagtataka. Sinabi ni Woonwee na ang parasitic vulture ay isang makapangyarihang halimaw na Jangi, ngunit hindi ito sapat na malakas para labanan ang maraming unorthodox warriors. Kaya kailangan niya itong gawing mas malakas. Sinimulan niyang sugatan ang kanyang kamay, sinasabing ang kanyang dugo ang magsisilbing medium para makalikha ng isang espesyal na refinement item na puno ng impormasyon tungkol sa Ghost King. Ginamit niya ang Reaper's Sight, na kilala rin bilang Ghost King's Blood. Nagulat ang iba pang mga Ghost Boys nang makita ito, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sinabi ni Woonwee sa ibon kung gusto nito ang item. Siyempre, gusto nito. Tinanong niya kung bakit niya ito ibibigay, gayong wala pa itong naibibigay sa kanya. Nagmungkahi si Woonwee na sabihin sa kanya kung nasaan ang Blackbone Ghost Beast Jungshay Farm, at ibibigay niya ang item. Agad na nag-headbang ang ibon, na ikinasiya ni Woonwee. Agad niyang binigay ang elixir, at sa sandaling iyon, nag-transform ang maliit na ibon sa isang mas malaking, kakaibang anyo. Nagsimulang sumigaw ito habang sinisipsip ang kapangyarihan ng elixir, at nakita nilang lumago ang mga bagong balahibo nito. Pati ang mga tampok sa mukha nito ay nagbago. Napansin ito ng mga Ghost Brothers, sinasabing ayon sa mga chismis, ang halimaw na ito ay ang tinatawag na Lucky Bird, nakilala bilang Drum of War sa pagdating ng mga demonic fiends. Tinanong ni Woonwee ang ibon kung ano ang pakiramdam na, muling ipanganak, sinasabing ang bagong katawan nito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa isang gagamba. Lumipat ang eksena sa isang ghostly figure na nakatingin sa kanyang kamay, si Spidey. Labis siyang nagulat sa nangyayari. Masaya si Goatee na buhay pa si Spidey. Napag-alaman natin na ang tunay na pangalan ni Spidey ay Juan. Tinanong ni Juan si Woonwee kung bakit siya ang napili. Sinabi ni Woonwee na may 3 dahilan. Isa, bilang gantimpala sa kanyang katapatan. Nang mamatay ang mga tumatakbo palayo kay Woonwee, sinusumpa nila ito, ngunit si Juan ay naiiba. 2, dahil inaasahan niyang masisiguro ni Juan ang kaligtasan ng kanyang anak. Nagulat si Juan, at tinanong kung paano niya ito gagawin gayong hindi niya alam kung ano ang hitsura ng anak. Sinabi ni Woonwee na dapat hanapin niya ito gamit ang sariling kamay. 3. Dahil mas nauunawaan ng isang multo ang salita ng isa pang multo kaysa sa isang ibon. Napangiwi si Juan, sinasabing sana hindi na lang sinabi ang huling dahilan. Sinabi ni Juan na akala niya ay malaya na siya mula sa kanyang mga gapos, ngunit mukhang hindi pa rin siya tuluyang makakawala mula sa Junior Lord. Pinaliwanag niya na matapos niyang mawala ang kanyang asawa, nag-iisa na lamang ang layunin niya, ang mahanap ang kanyang anak. Ngunit nang dukutin si Hejin ang kanyang anak, tila nagdilim ang kanyang buhay. Sa huli, kahit na nagtaksil siya sa parehong Cult Lord at kay Woon H, hindi niya nagawang protektahan ang anak. Ngayon, sa wakas, bumalik sa kanya ang pagkakataong yun. Lumuhad siya at sinabing iaalay niya ang kanyang katapatan kay Woon H at susundan ito hanggang sa wakas ng panahon. Ang pangalawang pagkakataon na ibinigay ni Woonwee kay Juan ay tunay ngang pambihira. Isang ganap na, Chad, si Wu habang tinatanong si Juan kung nananatili pa rin ang alaala ng mga buwitter, dahil kung oo, malalaman niya kung nasaan ang farm. Sinabi ni Juan na agad siyang lilipad patungo roon at dudurugin ang mga iyon gamit ang bago niyang tuka at mga kakayahan. Sinabi ni Woonwee kay Juan na may galit na demonyo na pumunta at wasakin ang mga farm at iparating sa mga traidor ang pagsulong ng Divine Cult. Sumagot si Juan, masusunod, sabay lipad palabas ng bahay. Sinabi ni Woonwee na kapag sinimulan na niyang sirain ang mga farm, hindi na magkakaroon ng panahon si Whitebone na asikasuhin siya. Sa ganitong paraan, makakabili siya ng oras, isang W move mula kay Juan.